ng ngiti Alam niyo ba kung anong gagawin natin ngayon? Hindi ako magpipreach. Babasa kami. Babasa kami. Dahil nang nagdaang weeks ay occupied tayo, kaya hindi natin na-celebrate ang 7 last word. Diba? Ang Panginoon Jesus ay may iniwanang huling pamana bago siya namatay. Diba, bago mamatay ang isang tao, nag-iiwan siya ng paalala sa atin. Diba? Last will and testament. At yun ay dapat lagi nating inaalala yung 7 last word, hindi lamang sa ganitong sitwasyon, hindi lamang sa ganitong okasyon, kung hindi sa araw-araw. Lagi nating isipin na ang Panginoon ay may iniwan sa atin. Amen? Yun ang magpapayaman sa atin, kagaya ng ginagawa ni Ate Janet. And I'm so excited po ngayong gabi, kasi tayo ay nakakapag-raise up ng mga new preacher. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Dahil yun ang deklarasyon natin dito sa Winter Labib, na tayo ay makapag-raise up ng mga preacher, mga evangelist. Tingnan niya natin kung sino yung mga evangelist. At ngayong gabi po ay meron po tayong 7 na natatayo dito para mag-share ng sinabi ng Panginoon na 7 last word. Nakaredy na ba mga puso natin? Amen! Amen! So nakaredy na ba mga preacher? Amen. Excited ako ngayong gabi kasi ako ay hindi tatayo dito. Ako naman ang makikinig. Hallelujah! Okay, tawagin po natin yung first preacher natin. Ang kanya pong i-share is about forgiveness. Tawagin po natin si Brother Edison. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Para naman magkaroon siya ng encouragement, magkaroon siya ng mawala yung kanyang kaba. Amen? Amen. Talaga may mga dalang papel. Amen. It's a great privilege sa tatayo sa inyong harapan, mga kapatid. Pamilyar ba kayo sa 7 last words? Ang tema na tatalakayin ko sa inyo ngayon ay matatagpuan sa Lucas 23:34. Ang sabi dito, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang gagawin. Si Lucas, sa kanyang isinulat na ebanghelyo, ay gumamit siya ng sapat na pagsasalarawan kung gaano kabuti at maunawain ang Diyos. Matingkad ito sa talinghaga tulad ng mabuting Samaritano na matatagpuan sa Lucas 10:30-37. Mabuting pastor na matatagpuan sa Lucas 15 verses 4-6. At ang mabuting ama na nalibog ang kanyang anak na matatagpuan sa 15 verses 20-22. Kung kaya't maging sa pagsasalaysay sa pagpapasakit ni Jesus sa Kalbaryo, makikita pa natin ang larawan ng isang mabuti at mahabaging Diyos sa gitna ng nakakapanlumong sitwasyon. Wika ni Jesus sa Lucas 23:34, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa mga wika ni Jesus na ito, pinapakita kung gaano kalawak ang kanyang pag-unawa, habag at pagmamahal sa atin. Pagkatapos ng lahat ng sakit at pangungutya, natanggap niya mula sa mga taong nasa ibaba, tumingala siya sa langit at nakiusap pa rin sa kanyang ama ng pangunawa at pagpapatawad ng mga taong iyon na mapagmataas.
Kabaliktarin ito sa mga ugali na gawin nating mga tao. Madalas ay hindi tayo marunong umako sa ating mga pagkakamali o pagkukulang. Kung hindi magbigay ng maraming dahilan para pagtakpan ang kasalanan, minsan ibinabaling natin sa iba ang sisi. Sa kabilang banda, may mga taong ulunod man sa level ng kanilang moralidad na mapanghusga at mapangutya naman ang ibabato sa mga taong nagkamali. Ngunit sa wikan ito ni Jesus, inakay niya tayo na umunawa, mahabag, magparaya at magpatawad. Amen. Hindi nga ba alam ng mga taong nagsakdal, humusga kay Jesus, na kamatayan ang kanilang ginagawa? Hindi nga ba nila alam na mali ang paratang nila kay Jesus bilang isang kriminal at kaaway ng impyerno? Hindi ba't ang mga Pariseyo at mga pinuno ng relihiyon sila ang mga dalubhasa sa batas ni Moses at sa aklat ng mga propeta? Bakit hindi na nalalaman na si Jesus nga ang Kristo, ang pinangakong Mesayas? Sa tuwing tayo ay magpapatangay sa takbo ng maling sistemang umiiral sa ating lipunan, sa tunay na pinaiiral natin ang ating makasariling kagustuhan, sa tuwing pinagtitiwalaan natin ang higit ang ating sariling dunong at itinakdang moralidad, tayo'y magiging bulag at mangmang lamang sa harapan ng Diyos. Hindi natin namamalayan, nahuhulig na pala tayo sa bangin ng kasalanan. Subalit ang Diyos ay malawak ang pangunawa, kahabagan at pag-ibig. Bago pa man tayo makapagtanto sa ating mga pagkakamali at pagmamataas, isinulat na niya ang kanyang mga braso at inunat niya ang kanyang mga braso at kamay upang buong puso tayong tanggapin muli at patawarin. The cross is scandalous as how it is exposes the guilt of criminals and becomes a symbol of death in the Roman Empire. But God's goal through Jesus Christ is more scandalous that forgives and openly welcomes even the sinners like you and me. Sa wikang ito ni Jesus, tayo'y inaanyayahan niyang muli na tumulog sa paanan ng cross, kung saan umagos ang kanyang banal na dugo upang magsisi sa mga kasalanan, magpakumbaba sa Diyos, magsuri sa sarili, magpatawad sa mga nagkasala, umiiwas sa pagmamataas, at humiling ng tulong sa panibagong buhay. Nawa tanggapin ang wagas na pagpapatawad ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, my prayers, as you meditate in the 7 last words of Jesus, let it be reminder that just like Jesus, He had no fear. He loved us, and above all, Jesus prepared to die. He was prepared to meet His Father because He accomplished God's will. Amen. Mga kapatid, do you have the advantage to eternal life? Are you sure if we die,
you'll be with Jesus. You'll be with God. If you are not sure, I ask you to do some things like criminals on the cross. How you do that? Mga kapatid. One, admit you are a sinner. Admit you need Jesus. Humble yourself. Come to Jesus. Not religion, not good work. Understand the grace of Jesus. He paid it all for you and me. Jesus loves you and me. He died for you and me. But He is waiting for you to come here. Let us pray. Lord Jesus, thank you for loving me, loving us. Thank you for all of us that you are reminding us that your heart who died on the cross, Lord Jesus. I humbly come before you. I'm admitting I'm a sinner. I'm admitting I need you. I now ask you, Jesus, by truth, I accept your gift of forgiveness. I accept your gift of eternal life. Lord, I know it all by your grace. It's your unconditional offer. I now accept it, Jesus. Thank you. I am now accept your gift of life. Thank you for coming to my life. Change my heart. Help me to live a life that's going to be pleasing you. In Jesus' name I pray. Amen. Next. Sis Eves. Brother, thank you, Pastor, for our bishop. Amen. Thank you, Lord. Bless ba tayong lahat? Amen. Nakaka-bless yung ni Sis Janet kanina. Brother, thank you so much. Sis Janet, thank you sa testimony mo. Lahat ay natin, ibalik ko lang. At saka, ano yung doon reason para makamtan natin yung nangyayari kay Sis Janet? Seek you first. Unahin natin ang Panginoon, kaya gayahin natin siya. Okay, as we heard Brother Ed sa kanyang pinahayag sa first words of Jesus Christ when He was hanging on the cross. Thank you, brother. Thank you talagang si brother dito. So, ako naman hindi nagsulat dahil I was busy, but I put it here. Nainggit ako dahil yung mga nagsulat. Amen. So, ang text na punta sa akin ay salvation, kaligtasan. Diba? Unang-una yung nag-aas ng forgiveness, nagpahayag ng Panginoon ng Father, forgive them for what they don't know what they are doing. Ngayon, ang Panginoon ay, ang second words niya ay, truly I say to you. Truly I say to you, today you will be with me in Christ. This is the second words of Jesus Christ while hanging on the cross with these two thieves. Dalawang kriminal. Ngayon, ito ay i-demonstrate ko lang konti. Ito yung cross. Isang... Hindi siya prepared. Kasi naman ko lang. Sorry. Hindi siya prepared. Hindi ako prepared. Ano tayo, no? Sandali lang ito, mga 3 minutes lang akin dahil I said this to Pastor. O diba dito ganito ang practice ng mga Romans noon, no? When you will do something, it's like, ang tingin nila sa'yo, pag hinang ka, is criminal ka na. So, Jesus was there in the middle. One is mocking Jesus, and Jesus was our Redeemer and Savior. And one humble himself, no? Humble in himself to Jesus. Nenervyos ako. Okay, basahin ko lang yung text sa
Luke 23, 39, 43, sinasabi dito ni Lucas. Pero bago ito, no, basahin ko lang yung sa Luke 23, verse 33, kung when they came, kung paano pinako, nakahanga si Jesus with these two things, no? When they came to this is 33, verse 33. When they came to the place called the Skull, they crucified him, and the criminals there, one on his right, the other on his left. So I skipped that one, so I'll go to Luke 23, 39 or 42. Titignan natin kung na yung sinasabi itong isang tip na ito kay Jesus, at saka yung isa. This is, I'm demonstrating the salvation, no? Kasi isa ay maligtas. So one of the criminals, sa verse 39, sa Luke 23, one of the criminals who are hung railed at him, saying, "Are you not the Christ?" Sabi niya, parang minamak na si Jesus, ikaw ba si Kristo? Bakit hindi mo i-save yung sarili? Because siguro, may marites na siguro, no? Siguro, di ba? Siyempre, napag-usap-usapan na, oy, yun si Jesus nagme-miracle, ano? So, kaya nasabi niya ito siguro kay Jesus. So, you are not the Christ. Bakit hindi mo i-save yung sarili mo? Sabi niya, so, save yourself in us. Sabi niya, dito sa 39. Ha? Baka gusto mo gamitin ang mic. Ay, makinig ka naman lang ang boses ko. Sa 40, sa verse 40, ang sabi dito, is, but the other rebuked him. Ito nag-rebuke sa kanya kasi, saying, do you not fear God? Since you are under the same sentence of condemnation. Pare-parehas lang sila. For sa 41, and we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man, sinasabi niya, this man, si Jesus Christ daw, but this man done nothing wrong. Oh, di ba? Nothing wrong. Kasi he's God also. And he said, ang sinabi niya kay Jesus, Jesus, remember me. Yun lang. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ito ang sinabi yung isang tip kay Jesus. Anong sagot ni Jesus sa kanya? Truly, immediately, no? Immediately, truly. Sabi niya, oh, I say to you today, right now, you will be with me in paradise. Nagkaroon siya agad ng salvation. Amen po ba? Napakabuti ang Lord. So, tatlong, sabi niya, ano yung ibig sabihin ng cross during Romans Empire, no? Pag nakakita kayo ng cross na ganyan na, is talagang anyone who faced Roman cross never came back alive. Talagang criminal ka na ang tingin ng mga tao. So, they saw Jesus is the criminal. Bakit? Lahat kasi yung kasalanan natin, kasalanan mo, kasalanan sa buong mundo ay pinatong lahat sa Kanya. Kaya nandyan siya para sa atin. Amen. Amen? Nandyan siya para sa atin. To redeem us. Kasi hindi tayo makalapit. Anong nagpapahiwalay sa atin sa Diyos noon? Walang makalapit sa Diyos. Our sin. So, Jesus pay our sin. Yes. Amen. So, di ba, nakita natin, kung nakikita natin, di ba, He naked. Talagang minak siya, naked, dinuraan, lahat na hindi tayo ang nakaano doon. Siya mismo. Okay? So, kasama na din. So, ang katotohanan nito, yung dalawang thieves were crucified next to Jesus. One trusted Him and received salvation. Amen. And the other did not. Yung isa hindi na kasi mocked Jesus, no? And then he recognized his sinfulness. Na-recognize niya yung pagkakasala na. While on the other thief, yung nagmock kay Jesus, is, save yourself, yung mga minamak niya si Jesus, no? So, sabi niya kasi dito, sorry. So, the thief believed that the king was more than an earthly king, yung good thief, he was a savior king, able to take him to his heavenly kingdom.
So ano ba yung lesson? Lesson natin dito. What does the story mean for us, sa atin? Ngayon, anyway, salvation is the gift of God. Libre yun. Libre yun, di ba? Walang bayad. So the repentant thief had no time for good deeds. Tinanan natin, no? Wala siyang lahat siguro pag hinangga dito, criminal na talaga. Wala siyang nagawang maganda. So ang kabutihan dito is, the minute he asked to Jesus, Jesus, remember me. Yun lang yung voice na yun. And Jesus replied him, you will be with me today, right now, you will be with me in paradise, sabi yun. So, the story repentant thief shows us that no sin is too bad to be forgiven. Di ba? Walang hindi mapapatawad ang Diyos kahit anuman kasalanan natin. Dahil nagpunta si Jesus Christ for our sin. Lahat ng mga makasalanan. Kaya dito pinapakita lang kahit ano pang kasalanan meron tayo. Ito na lang. Pinatawad ng Panginoon. Basta anong gusto ng Lord? We have repentance heart. Amen. Yung humbleness natin, yung humility unto God. Amen. So, i-cut off ko na lang. Di ba, nakakaganda mga kapatid? We all deserve eternal death. Lahat tayo deserve natin ang mamatay. None of us is righteous, no one. One understand, sinasabi sa Romans 3:11, and sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Diba? And then we can do nothing to save ourselves. Only Jesus Christ on the cross. Amen. Diba? Only Jesus Christ on the cross to save us. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Wala tayong dapat pagmayabang. Ano ba pagmayabang natin? Wala. Thank you, Lord. So, okay, Jesus died for every sinner. Amen. Jesus died for every sinner. Amen? So, ang conclusion dito, no? Whoever believes in Him is not condemned. Magtiwala lang tayo sa Panginoong Jesus. Whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. So mag-conclusion ako dito. The truth is, we are like a thief also. Lahat tayo, para tayo mga criminal din, no? Because of sin. Just because of Jesus Christ, we are saved. Amen. He is our Redeemer. Okay, ito na lang, Pastora. We have sinned against a holy God and deserve His wrath. You know, yung puot ng Diyos. We deserve this. But yes, because of Jesus Christ, we are redeemed. Amen. One day, every human being must appear for judgment in Hebrews 9:27. However, as we saw in the story of the thief, pag nakikita natin, there's a hope for everyone. Amen? Amen. Who humbles themselves before God. Kaya mag-humble lang tayo and faith Jesus. Hallelujah. And repentance din, mag-repent tayo every time. If you do this, Jesus will say to you, everyone, truly I say to you, you will be with me in paradise. Amen! Amen! Amen. Glory to God. Next. Okay, hallelujah. Nakita ko yung time. Marami pa hindi nabasa pa. Hindi siya prepared. So, pwede na, madala pa siya picture, Sister Lona. Amen! So, ang i-share ko naman sa inyo is yung pangatlong word na Jesus on the cross, which is, woman, behold your son. Ang sabi nila, dito ay matatagpuan sa John chapter 19, verse 25 to 27. Yun yung mga sinabi niya dito sa 1, chapter 25, verse 25 to 27, ay matatagpuan mo yung relationship na, ang sabi nga, woman, behold your son. Ay, yes, your son. So dito,
ang ini-emphasize niya dito is like yung relationship. Siguro, naiintindihan naman natin kung ano yung relationship. Napakahalaga na maintindihan natin ang relationship. So, kung iniisip natin, kung bilang tao, tayo, siyempre, marami tayong mga relasyon, relationship. Usually, ito ay yung mga mahal natin sa buhay. Like Mary, mahal na mahal niya si Jesus dahil ito yung anak niya. Kung tutuusin, pag nare-realize natin at mararamdaman natin yung pinagdadaanan ni Mary when the time na nakita niya yung anak niya na nasa cross. Di ba napakasakit para kay Mary yun na makita niya si Jesus na nasa cross. Kahit na sino man tao, kung nakikita mo na nagsasuffer ang mahal mo o sino man, ay nandun yung nalulumo ka, naghihirap ka, nadidepress ka. Which is God noticed that to Mary nung nakita niya na nandun siya. So dito sa verse na relationship, napakahalaga yung buhay ni Mary at saka ni John. Yung pinakamamahal ni Jesus na alagad niya, which is John. So dito sa relationship, ipinapaalala niya dito na ang pagiging mabait, yung pagiging makapwa-tao mo sa tao, it's not only ipinaparamdam din dito na kailangan mahalin mo si Jesus. Ang ina-emphasize niya dito is all about, ay aanuhin ko sa love, care, and concern. Yung guidance mo dito, yung tatlong words na yon, yung love, care, at saka concern dito sa relationship. Dahil nung nakita ni Jesus, si Mary na nahihirapan, alam niya na kailangan niyang hindi ito pababayaan. Hindi lang si Mary ang ini-emphasize niya dito, pero these last three words, napahalaga ni Mary at saka ni Dan. But the truth is, all of us, hindi lang si Mary at saka si John, pero sa ating lahat, pinapaunawa dito ng Panginoon na ang relasyon niya sa atin ay mahal na mahal niya tayo. Love na love niya tayo, care na care niya tayo, at very concerned siya sa ating lahat. Bakit siya namatay sa cross? It's not just because of Mary. It's because all of us, sinner ka man, sino ka man tao, isa ka doon. Namatay ang ating Panginoon para sa'yo. Hindi lang para kay Mary, and hindi lang para kay John. To all of us. So dito sa chapter na ito, dito sa relationship, ito ang gustong i-emphasize ni Jesus sa ating lahat. You need to love one another, care one another, and guide one another. Mawawala man ako, but hindi ako mawawala sa inyo. Lagi yung tatandaan na ang pagkamatay ni Jesus ay para sa ating lahat. Kaya pag namatay siya, pag you love one another, nararamdaman mo na, oh, namatay ang Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa akin. That's why we need to love one another, care one another, walang dapat nakapalit. Because God died for you, walang kapalit. Kung gusto lang niya, mahalin mo ang kapwa mo, ipakita mo na may Diyos ka dahil yun ang ginawa ng Diyos. Yun ang legend na gusto niyang makita niyo. Yun ang gusto niyang maramdaman ninyo na kahit wala siya, gusto niya maramdaman niyo yung love na ibinigay niya sa'yo, yung care na ibinigay niya sa'yo, and at the same time, yung concern niya sa ating lahat. Para sa kasalanan na kailangan mahang siya sa cross para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, dito, like Mary, di ba, sinabi niya, alam niya naghihinagpis si Mary, and at the same time tayo din naghihinagpis tayo. Dahil mahal natin ang Panginoon. Nandun yung natin na, ay, akala natin mawawala na siya. Pero huwag natin kalilimutan na hindi siya nawala. He is risen. He was risen. Hindi siya nawala. At saka yung paghihinagpis ni Mary ay talagang hindi niya pinabayaan. Ibinigay niya si John para i-take care si Mary, and the same time, vice versa, si Mary i-take care of John kasi mahal na mahal din ni Jesus si John. That's why we have one another to take care one another. Magmahalan tayo, mag-ibigan tayo, dahil yun ang gusto ng Panginoon nung namatay siya sa cross. Dapat ma-realize natin at makita natin na ang gusto ng Panginoon talaga is you love one another, to care one another, and concern one another. Walang dapat nakapalit. Hindi dapat na
relatives mo lang yung mahal mo. And at the same time, hindi dapat na yung anak mo lang ang mahal mo. Ang Lord, hindi yun ang gusto niyang ipinapaunawa. Nung sinabihan niya si Mary at saka si John, it's all of us. Tayong lahat yon. Kasama tayo doon. Kaya lang na-emphasize lang yung Mary and John kasi silang nandun. Pag naghihinagpis ang isang tao, kailangan maintindihan natin ito. Gaya ng ginawa ni Jesus kay Mary na nung naghihinagpis for sure, si Mary, nakita niya yun. At alam niya, pinaubaya niya kay John na i-take care si Mary, at si Mary, ipinubaya din niya si John para i-take care din si John dahil mahal na mahal na si John. Love one another, care one another, tsaka kailangan magtulungan tayo without expecting anything in return sa kapwa mo. Dapat mahalin mo yung kapwa mo like God loves you. Like Jesus did when He died on the cross. Dahil namatay ang Jesus para sa atin, para sa mga kasalanan natin, namatay siya. Dapat, pag tayo nakikita natin ang isang tao at nafe-feel natin na kailangan niya yung tulong natin, we need to help one another like God helped us. Gaya ng pagtulong ng ating Diyos sa atin, pagmamahal niya sa atin ng walang katapusan, walang kapalit. Sana ma-realize din natin na yung kamatayan ng ating Panginoon is for the sake of all of us. Minahal niya tayo kahit makasalanan tayo. Nagsakripisyo siya para sa ating mga kasalanan. Naghang siya, wala siyang ginano na ayaw ko. Lahat, gusto niya lahat para sa ikakabuti ng tao, para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin. So, napakagandang isipin na pag yung may mga kaibigan natin, kahit hindi mo kakilala at concern ka, doon mo dapat nararamdaman na, ito yung ginawa ng Diyos sa cross. Dapat ganun nare-realize natin lagi yung ginagawa ng Diyos sa atin na namatay siya dahil sa makasalanan ako, namatay siya, wala man lang siyang hinihingi sa akin, kundi mahalin ang kapwa ko. So, gaya nga, sabi nga, yung commandments na ngayon na love your God, lagi mong iisipin, love your God as you love me. Kailangan mahalin mo siya, at the same time, mahalin mo din yung kapwa mo. Amen. So, dito lang ako magtatapos. Napakaganda na dapat nating isipin at ma-realize na ang kamatayan ng ating Diyos na buhay sa cross ay para sa ating mga kasalanan at para mahalin mo ang kapwa mo, maging care ka sa kapwa mo, tulungan mo ang kapwa mo. Lalo na yung napakagandang dalawang commandments na love your God as you love yung mga kapatiran mo at ang buong tao. So maraming salamat mga kapatid in Jesus' name. Amen. Wala ka po. Kuya, kasi mo susunod. Siya ang nagwagi. Siya ang nawala. Bless po ba tayo? Amen. Nasa patatlo pa lang po tayo. Number 5 ka pa. Si Dalia pa. Si Ate Dalia pa. Sunod-sunod na. Excited lang. Sinabi ninyo kanina. No, si Ate Dalia. Sunod-sunod. Stress? Oo, ay Thursday No, na siya. sabi ni, tinanong ni Ate Dalia, dahil sadyang ako yung nakalagay, dahil mga pinagpalit niyo kanina. No, hindi pwedeng pagpalit kasi sunod-sunod. I'm sorry. So, tinanong kayo ni Ate Dalia. Be, sabi ko, sunod-sunod yun ako. No, okay lang. Take two. Take two. Sorry, ano. Okay lang. Amen. Sunod-sunodin po natin. Sorry kung hindi natin naisunod agad ng ano. Amen! Hallelujah! Bless po tayong lahat. Tayo naman po ay dumako sa ika-4 na wika ni Panginoong Jesus. Sinabi niya, nauuhaw ako. Alam natin itong sinabi ni Jesus na ito na nauuhaw ako. Nakikita naman natin kung gaano siya na sa krus na naipako. Sinabi niya, nauuhaw ako. Ang pahayag na ito ay ayon sa kaugalian na tinatawag na ang salita ng pagkabalisa. At inihambing
sinasalungat sa pagkakatagpo ni Jesus sa babaeng Samaritana sa balon na matatagpuan natin ito sa 1:4 verse 4. Nauuhaw ako. Matatagpuan din natin ito sa 1:19 verse 28-29. I thirst sa English, distress o ang pagkabalisa. Upang lubusang matupad ang mga propesiya ng lumang tipang kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Matatagpuan din natin ito sa mga awit, distress o pagkabalisa, Pastora. Distress ang nilagay mo po diyan. Number 5 ka ba? Yeah, kaya nga po. Bakit sa iyo? Ano yung binigay mo? Ano po? Distress po ang binigay mo sa akin. Abandonment daw. Sino sa abandonment? Si sister nga po. Sa ikaw doon din. Sorry, hindi ko kasi napansin. Kasi, Tinitingnan ko kasi ay... Sorry, kasi sunod-sunod yun. Dapat kung ano yung sunod nyo, hindi nyo na kailangan akong tanungin kasi may sunod-sunod. Sorry, kasi 7 last word yun. sorry po sa confusion. Nagkamali lang ako bakit siya yung distress. Sorry, Sister Ben. Oo, tama lang, sister. Sorry. Sorry, hindi ko napansin. Kasi hindi na ako Masyado ako excited. Oo, akala ko kasi hindi ko sunod yun. I'm so happy sa mga preaching nyo. So, amen. We're still blessed. Nakon, hallelujah. Take 3 po tayo, take 3. Believe in second coming. Amen. That's the second coming. Hallelujah. Anyway, thank you for the privilege na nakatayo po ako ngayon dito sa inyong unahan. And kahit ninenervyos, first time. Anyway. Sobrang So, excited. ang ating pong ikaapat na sa nawika ay matatagpuan natin sa Mark 15, verse 34. Mga kapatid, sa ikaapat pong salita, let us all imagine the situation of our Lord Jesus Christ. Doon po sa cross, habang siya ay nakapako, ito ba nakikita natin? Sugatan ang kanyang buong katawan. Tumatagis ang dugo. Pawisan. May putong na tinik ang kanyang, may koronang tinik siya sa kanyang ulo. Siya po ay bilad na bilad sa araw. And on that time, nagkakagulo ang mga tao. Tinutuya siya, inaalimura, at ginawang panuring. At dun po sa kalagayan niyon, ang sabi po sa ating banal na kasulatan ay nagdilim. Nagkaroon ng matinding kadiliman. At doon sa kalagayan pong iyon, mga kapatid, doon po ay sumigaw ang ating Panginoon sa malakas na tinig at sinabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Na ang ibig pong sabihin ay, my God, why have you forsaken me? So dito po sa ikaapat na wika ng ating Panginoon, gusto ko pong makita natin at talakayin ang dalawang bagay. Number 1, the cry because of sufferings. He suffered a lot. Yun yung pong kanyang pagdaing is because he suffered so much. Sobrang tindi po ng kanyang pagtitiis at paghihirap. So, isipin po natin sa mga oras na iyon, kung saan sa tirik na tirik ang araw, hanggang dako ng ikatlo ng hapon, nagdilim ng matinding kadiliman. At yun po ay matatagpuan din natin sa Book of Matthew. Kahit po sa Mark, di ba sabi ko, sa chapter 27, verse 45-46. From noon until 3 in the afternoon, darkness came all over the land. And about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice. Siya po ay dumaing. Siya po ay nanaghoy. At sinabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At dito po, ang dapat nating maintindihan, ang
ang daing na ito ay dala ng matinding kahirapan at pagdurusa ng kanyang dinanas. At huwag po nating kalilimutan, yan ay dahil sa kasalanan. Kasalanan ko, kasalanan mo, at kasalanan ng buong sanlibutan. Siguro po, ang talagang matindi na dapat natin pag-isipan, lalo na yung mga taong nagpipinitensya, natatandaan niyo pa ba, usually pag mahal na araw, na maraming gumagawa ng mga ganitong doon sa naglalakad ng nakaapak, na may nagkakampas sa kanilang likod upang magdugo yung kanilang mga likod. Yun po ay ginagawa nila sa gitna rin ng kainitan ng araw. They are reenactment what Jesus Christ did. At sa iba pong mga lugar, literally, ay may nagpapapako talaga sa cross. Ginagawa nila yon. Which is, kung matatandaan po nyo, nabasa ninyo, may isa po talaga na yung nagpapapako every year, ngayon daw pong taon, this is his last year. Nag-resign na. Nag-resign na po siya. But Jesus Christ will not do, didn't do that. Did not do that. Talaga po siya ay nandoon talaga. So, ang ganito pong gawain ay bagay na sinasabi natin din sa ating, paano bang sinasabi natin sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi pa ba sapat ang kanyang ginawa? Hindi pa ba sapat yun? Minamaliit natin ang klase ng paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Kung inyo po matatandaan at kung inyong napanood sa movie ng Passion of the Christ, marami pong kritiko, mga movie critics, na sinasabing sobrang brutal ng pagkakagawa noong Passion of the Cross na yun. Which is true. Dahil yun ang pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. Siya ay pinako talaga sa krus, inanipusta. At hindi po talaga natin kayang maubos maisip kung gaano talaga katindi ang paghihirap na ginawa niya. Siguro po ay napakaganda na mapaalalahanan po tayo na yung mga ganyang pagpipinitensya o mga ginagawang mga bagay na yan, ayan po ay rejection sa ginawa para sa atin ng ating Panginoong Jesus. At kung pangangatwiran naman natin, na tinutularan lang natin ang kanyang ginawa, sa ganun po ay minamaliit pa rin natin siya. Ang akala po kasi ng mga tao, pag ginawa na nila ang ganitong pagpipinitensya, ay makababawas na yun ng mga kasalanan, which is mali po. Mga kapatid, ang kailangan po natin ay ang makapaglilinis ng ating kasalanan. Na kaya nga po ang ating Panginoong Jesus ay napako sa krus, at tumagas ang kanyang dugo, at sa pag-agos na yun ng kanyang dugo, doon nalinis ang ating mga kasalanan. Only the blood of Jesus can cleanse our sin. Hindi po doon sa mga pagpipinitensya na hinahampas-hampas ang mga likod, yung mga ginagawa na para lumabas yung dugo, which is ang lalabas po doon na dugo, ay dugo ng makasalanan. Dahil tayo pong lahat ay makasalanan. At ang dugong makasalanan ay hindi maaaring maglinis ng mga kasalanan. Hindi na po natin kailangang pahirapan ang ating mga sarili sapagkat tiniis na ng ating Panginoon ang lahat to the point na even sa God the Father ay nagtanong siya, my God, why have you forsaken me? Alam niyo po yung salitang forsaken? It means to turn away from and to draw away from. Ibig sabihin po, talagang naranasan niya na siya ay tinalikuran ng Ama dahil sa kanyang kabanalan. Hindi matignan ng Ama ang pasan-pasan o dinadala ng kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. That's why He was forsaken. Dito po sa ikaapat na wika, ay maririnig natin ang daing dahil sa kanyang pagdurusa. Natural lang po na sa ganong katinding pagdurusa ay dumain siya. Siya ay nakaramdam ng pisikal na sakit dahil po siya ay tao. Nakaramdam ng sakit
ng pagod at ng pagkauhaw. We all know that Jesus Christ is also human. Amen. Nagkatawang tao po siya. Doon pa lang, alam na po niya ang kanyang misyon na gagampanan. At doon po ay matindi ang kanyang battle sa prayer sa Garden of Gethsemane. Sorry po, mapapahaba ito. At sabi po niya doon, "My Father, if it be possible, take this cup of suffering from me. Yet, not what I want, but your will be done." At yan po ay matatagpuan din natin sa Book of Matthew, chapter 26, verse 39. Yung kalooban mo ang masunod. Ama, physically speaking, hindi po talaga ang kanyang naranasan. Ganyan po kalupit ang tao. Sobrang hapdi, sobrang kirot, hindi lang ng physical. But ganun din ang kanyang puso at kalooban. At sa panahon na yun, sa halip na maramdaman ng mga taong tindi ng kanyang pagpapakasakit, sa halip ay tinutyapat siya at sinabi, kung Diyos ka, bakit may tinatawag ka pang Diyos? So, hindi po bang sabihin na hindi siya Diyos? Dahil may tinatawag siyang Diyos? But using our scriptures, nasa sulat po na si Jesus Christ ay may dual nature. Siya ay hindi basta tao. Siya po ay Diyos na nahayag sa laman. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. He is 100% God and 100% human. Na matatagpuan po natin yan sa John 1, verse 1 to 3. In the beginning, hindi ko na po ito babasahin. We know, kayo na po ang mag-ano doon. Dahil ako po dahil may timer. So, but that, in the verse, sa verse po yan, it is so clear that it refers to Jesus Christ. At marami po pong mga book na magre-refer na si Jesus Christ ay God. Matapos na po. Nang siya po ay nakapako, siya po ay nasa kalagayan bilang tao dahil dapat na may mamatay at magbuhos ng dugo upang mabayaran ang ating mga kasalanan. And it will not happen. Hindi po yan mangyayari kung hindi po siya hahayag sa laman. Kaya po dito sa ika-4 na wika, maliwanag po na si Jesus ay naapektuhan. Si Jesus ay nasaktan. Siya po ay dumaing sapagkat siya po ay nasa kalagayan bilang tao. At bakit po siya hinayaan ng Ama? Dahil dapat po na mabayaran ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, at ang kasalanan ng buong sanlibutan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at inako po ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng ito. Kaya't ang gagawin na lang po natin ay ating pong kilalanin at alalahanin ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon at hindi po yung lagi tayong nagpipili sa ating sariling paraan. Amen po ba? Amen. Let us all pray. Thank you, Lord, for your blood. Thank you for your sacrifices. Thank you po sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Naway patuloy mo po ipaalaala sa amin ang lahat ng iyong ginawa para sa amin, Panginoon. Kaya't maraming pong salamat. Sa iyo po namin patuloy na ibabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, Ate Daria, totoo na yan. Ako na talaga, Pastor. 15 minutes. 10. What? Video. Ako naman ngayon talaga na. Pastor. Amen. Hallelujah. Ngayon naman ay ako na rin talaga. Amen. Second coming. Second coming daw. Amen. Hallelujah. Ay, ipagpatuloy po natin ang kung kay Sis Del ay inabandon siya, tayo naman ay dumako naman na si Jesus naman ay nauuhaw na siya. Amen. Ikalimang wika ni Jesus. Sinabi niya, nauuhaw ako. Tingnan po natin yung cross na nakapako na po siya doon. Ang pahayag na ito ayon sa kaugalian na tinatawag na ang salita ng pagkabalisa at inahambing at sinalungat sa pakikipagtagpo ni Jesus sa babaeng Samaritan sa Balon, kung natatandaan po natin, nasa Bible din po yan, sa 1:4
verse 4. Hindi ko na babasahin, alam po natin yun, babasahin na lang po natin yun sa 1:4 verse 4. Nauuhaw ako. Ito ay matatagpuan din natin sa 1:19 verse 28, 29. I thirst po sa English. Distress o pagkabalisa. Upang lubusang matupad ang mga propesya ng lumang ibang kasulatan na sinabi niya, nauuhaw ako. Sa mga awit 69, verse 21, matatagpuan din po natin ito mga kapatid. Sabi dito, binigyan naman nila ako ng pagkain mapait. Mapait. At sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na mainom. Ang ikaapat na wika ng Panginoong Hesus mula sa krus ay pinakamaiksing salita sa 7 huling wika ng Panginoon. Ang Diyos na siyang lumikha ng tubig na humihingi ng tubig mula sa tao. Usually po pag tayo po nauuhaw, tubig po ang ating hinihingi. Amen po ba? Amen. Amen. Ang Diyos na sa katauhan ni Jesus ay nagpangako ng tubig ng buhay sa babaeng Samaritana nung nagkatagpo sila sa balon ni Jacob. Ngayon, ang Diyos sa katauhan ni Jesus ay humihingi ng mainom. Nauuhaw siya. Pagkatapos na ilang kilometro ng paglalakbay mula sa palasyo ni Pilato, papuntang Golgota, sa tindi ng hagupit sa kanya, yung kanyang mga naranasan na kagaya ng mula umpisa, sinabi din ni Sis Ives, ni Sis Nona, Sis Del, na naranasan lahat ng Panginoong Jesus. Kung ating babalikan, nagwika ang ating Panginoong Jesus ng pagwauhaw noong kanyang nabatid na malapit nang matupad ang nasusulat. Ang pagkakatubos ng sangkatauhan sa kasalanan kapalit ang kanyang buhay bilang tagapagligtas. Pagkarinig noon ay diniit sa kanyang bibig ang isang espongha, sinawsaw sa isang maasim na inumin. Maaring inumin ni Kristo ang suka na binigay sa kanya ng kapitan ng mga kawal bago pa man siya pinako sa krus. Ang pagkauhaw ay naramdaman ng isang buhay na nilalang, kagaya natin mga kapatid. Nangangahulugan, sa mga sandaling iyon, ang ating Panginoong Jesucristo ay namumuhay sa kanyang lumang katawan. Kung saan nararamdaman ng isang tao ay kanya rin nararamdaman. Nararamdaman niya ang bigat ng krus sa kanyang basan-basan. Dama rin niya ang matinding sikat ng init ng araw, maging sakit buhat sa paghagupit sa kanya at sa kanyang pagkakapako na mula kung saan umpisa hanggang sa pinako siya, naramdaman niya lahat ng sakit at yung pagbuhat-buhat niya ng cross dahil sa ating mga kasalanan. Kagaya ng mga sinabi ng mga kapatiran, kasalanan ko, kasalanan nyo, at kasalanan ng sanlibutan. Sa lahat ang umako mga kapatid. Amen. Ano ba ang ginauuhawan ng Panginoon? Tayo ay kanyang ginauuhawan, di po ba? Nauuhaw siya para sa atin.
tinatawagan tayo ng Panginoon na magbalik loob sa wikang ito. Uhaw na uhaw siya para sa pagbabalik loob sa Kanya. Nakahanda siyang patawarin tayo dahil minamahal niya tayo. God is good. God is love. Kung tinutugon natin ang pangangailangan ng ating mga katawan, kaya ba natin tumugon sa pagtawag ni Kristo sa atin? Tinatawag tayo ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Ang hiling ng Panginoon sa wikang ito ay ang ating pagbabalik loob natin sa Kanya. Saan nga ba tayo patungo? Marahil ay pumupunta at naglalakad tayo sa kadiliman ng kasalanan. Nauuhaw na ang ating kaluluwa. Kahit ano pa ang gawin natin, para bang may kulang. Di po ba mga kapatid? Walang makakapawi sa uhaw ng ating kaluluwa. Nakakalungkot. Halos hindi natin ito pinansin. Mas binibigyan pansin natin ang mga pisikal na pangangailangan. Ang Diyos lamang ang nakakapawi sa ating pagkauhaw. Amen? Tayo ay nagiging kontento sa Diyos. Siya lamang ang may kapangyarihang pawiin ang ating pagkauhaw ng buong buo. Walang makakapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Pinapawi niya ang ating mga kauhawan ng ating kaluluwa. Nasa Kanya ang tubig na walang hanggan. Hallelujah. Hindi po ito literal na tubig, mga kapatid. Napawi ng literal na tubig ang ating pagkauhaw. Pero, pansamantala lamang iyon. Kapag lumapit tayo sa Diyos, papawiin niya ang pagkauhaw ng ating kaluluwa. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nilinis ang bawat tao mula sa kanilang mga kasalanan. Nagtiis siya alang-alang sa atin. Amen. Tanungin po muna natin ngayon ang ating mga sarili. Dito na ako tatapos, di ko na baan. Ano ang tugon sa pagkauhaw ni Jesus? At tayo lang po ang makakasagot nun. Amen! Hallelujah! Bahala na po kayong tumugon doon. Amen. Thank you, Lord. Sagutin mo lang 1 minute. Kahit bahala na kayong sumagot dun sa tanong ko. Ang tanong. Kayo mga excited na. Masasaya nyo. Amen, amen. Amen. Ako po ay sa 6 finish. It is finished. Ito po ay matatagpuan sa John 19 verse 30. Triumph. It means victory. Pagtatagumpay. Sinabi niya po rito, when we received the drink, Jesus, when we had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, He bowed His head and gave us His Spirit. Amen. Dito po, si Kristo is, sinabi ni Panginoong Jesus, naganap na nagpapatunay na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan ay ganap na isang katuparan. Yamang naniniwala tayo sa Panginoong Jesus, ang ating mga kasalanan ay napatawad na at tayo'y nabigyan ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya natin at sa kanyang pagkakapako sa krus. Si Jesus ang siyang ating tagapagligtas. Ating mga kasalanan siya ay napako sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. Siya ay nagsakripisyo, nagligtas ng buong sanlibutan sa mga kasalanan na araw-araw na ginagawa ng mga tao natin, ikaw, ako. Imagine,
Mga kapatid, sino ba tayo para pagbigyan ng ganong pagtutubos sa ating mga kasalanan? Diba, tao lang naman tayo, pero si Jesus, ibinigay niya lahat. Nagsakripisyo siya, ipinako niya ang kanyang pinako siya sa krus, nagpasan siya ng krus na dala-dala niya sa malayo ang kanyang nilakbay. It means na talagang ang ating mga kasalanan ay ganun kalaki, ganun kabigat. Paano natin siya mabibigyan ng tagumpay kung ang Panginoong Jesus ay hindi tayo isasakripisyo, kung hindi siya magsasakripisyo sa atin. Kapatid, di ba? Ang pagdagay niya ng kanyang ng krus sa kanyang balikat ay napakabigat. It means na ang kasalanan natin ay ganun kabigat. Tapos lumakad siya ng lumakad hanggang makarating siya doon mismo sa kanyang dapat pagpapakuan. Nadapa pa nga siya, pero may tumulong sa kanya, pero hindi pa rin ganun ang mga tulong na ibinibigay natin para sa kanya. Kasi hindi naman natin din alam po ano ba yung mga... Basta nakita na siyang dumapa, tinulungan siya. So, sa ating pananampalataya, kung nadapa ka, may tinulungan ka, ibig sabihin, tinulungan mo na rin si Jesus Christ. At sa pagkakadapa niya, may tumulong sa kanya. At may tumulong din sa kanyang magpasa ng krus. Dahil sa bigat, dahil kung sa tagal ng kanyang paglalakbay, hindi siya makakarating doon. Malalagutan siya ng hininga. So, tinulungan siya ng isang tao para maglakbay kasama niya habang siya ay nagpapahinga. Nagigit niyo po ba yung aking nararamdaman? Tapos paglakbay niya doon, di ba, nadapa na naman siya, pero binigyan pa rin siya tumayo pa rin siya habang pinapalo siya ng mga, ano ba yan? Parang, ano tawag doon, Pastor? Latigo, na mayroong hang na ganyan na pag tumama sa'yo, di ba, ang sakit? Di ba tayo nga, masaktan mo, mahipo ka lang ng kutsilyo o whatever, malagyan mo lang ng alcohol, talagang masakit na, iiyak ka na. Paano pa siya? Di ba, sa bigat ng mga kasalanan natin, ganun niya dinala ang kanyang pagliligtas para sa atin. At pagkatapos nakarating po siya, nakarating na po siya doon sa kanyang pupuntahan. Yung timer, wala pa ako sa timer po. Pero marami pa daw. Kalahati pa. O mag-e-exhaust. More. So, sa ganun mga tagapkamahalan, tayo'y kamahal-mahal ng ating Panginoon. Ang pagpasa niya sa krus, dala-dala niya hanggang naglalakad at pinapabaon nga siya ng latigo na may hook na pag tumama sa iyo, kasama ang mga ang laman at ang dugo tumatalsik din. Oh my God. Tumatalsik sa kanyang katawan at lumalabas ang mga dugo at mga maliliit na laman sa kanyang balat. Hindi siya nagreklamo kung sa atin tayo mangyari sa atin ang ganun. Di ba hindi? Iiyak ka na. Sasabihin mo, ang sakit. Sasakit at ihingi ka na kagad ng gamot para magamot ang sugat mo. Pero siya hindi. Hindi siya nagreklamo. Siya ay nagtiis. Kahit na napakasakit. Yun nga lang, nasugatan ka. Tapos, lagyan mo ng alcohol, tubig. Pero siya, kahit magreklamo, hindi niya ginawa. Bagkus, tuloy-tuloy siya naglakad. At dala-dala ang krus na napakabigat hanggang dito sa kanyang pinagpakuan. Doon siya nilagay sa krus at pinako ang kanyang mga kamay ng malaking ng malaking pako at saka martilyo
pinako siya doon sa gitna. At tapos ang paa niya, paano ba pagkakalagay doon? Kasi nakaganyan ang paa niya, di ba? Para mailagay, tumusok ang martilyo na at saka ang pako. At lumabas ang napakaraming dugo. Pero ni isang salita, wala siyang reklamo. Pero sa buhay natin, ating tinatahak, makaranas tayo ng paghihirap, pinansyal, o sa kalusugan, o sa mga problemang nakaka-encounter natin, di ba? Puro tayo reklamo. Di ba? Mga kapatid, totoo naman. Di natin naiisip na si Jesus ay walang kasalanan, pero ito siya, nakapako sa krus, kasi gusto niya tayong mailigtas. So, siya ang humingi, tapos humingi siya ng tubig. Pero, dahil siya ay uhaw na uhaw, pero ang ibinigay sa kanya ay suka na maasim. Pero wala siyang magagawa, at ininom niya yon. At inusok pa siya ng sibat sa gilid ng kanyang katawan, na lalong nagpakirot ng kanyang nararamdaman. Pero wala siyang reklamo. Tuloy pa rin siya doon. Kapako siya, tinusok na siya, tapos nauuhaw siya, pero wala siyang binigay na inumin. Ang sukang maasim. Di ba pag tayo nang mag-asim, nagkakaganyan na tayo, nagreklamo, maasim! Pero siya, walang reklamo. At nang nakatanggap na ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya, naganap na. At iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Naganap na. It means, tinapos niya na lahat doon sa cross at sa buhay natin. Tinapos na doon sa lahat ng mga pasakit natin, kahirapan natin, kalungkutan natin. At ang mga kasalanan natin ay kanyang iniligtas nating na kailangan nating gawin at isabuhay lahat ng tinapos niya. Amen. Mga kapatid, meron akong tanong. Naganap na ba sa inyo ang mga pangako ng Panginoon sa buhay niyo? O sa buhay mo? O sa buhay ko? Kung hindi pa, subukan. Subukan natin magtiwala sa Kanya at tinapos na niya ang lahat. Amen. Last but not the least. 20 minutes. 5 minutes lang ako. Amen? Amen? Are we blessed? Amen. Nasa kahulihan na tayong wika ni Lord. Ang reunion ni God, ni Jesus Christ sa kanyang Ama, ay matatagpuan sa Luke chapter 23, verse 46. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. Let's pray. Father God, thank you po sa iyong bugtong anak na si Jesus na ipinadala mo sa amin. Para Lord, magkaroon kami ng salvation, Father God. Lord, thank you na Lord, hindi na namin kailangan magpapako sa krus, maghirap, Father God. Dahil Lord, tinubos na kami ng iyong bugtong na anak, Father God. Lord, thank you, i-open mo ang spiritual mind namin, Lord, na maintindihan namin, Lord, kung ano, Lord, ang gusto mong ipahayag sa bawat isa sa amin, Father God. In Jesus' powerful name, amen and amen. Patingin ang oras ko. Dito sa ikapitong wika ng Diyos, sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkatiwala ang aking espiritu, at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Amen? Dito, 2 puntos lang ibibigay ko sa inyo. Ano lang to? 5 minutes lang nga ako matatapos. Dito, sa huling salita ni Jesus, makikita natin kung tinawala niya sa kanyang Ama. Ipinagkatiwala niya ang kanyang espiritu bago siya mamatay. Alam niya na nasunod niya na ang kalooban ng Ama.
Na-fulfill na ni Jesus ang nakasulat sa Old Testament. Sabi nga, kagaya nga sa nakasulat sa Salmo 34, verse 20, kanyang iningatan ang lahat niyang mga buto. Wala isang man sa mga yon ang nabali. Di ba? Nung pinako si Jesus sa krus, yung dalawang kasama niya sa kaliwa at kanan niya, binali ang mga binti kasi sa panahon nila, pagka binali na yung binti, ibig sabihin at talagang siguradong patay na. Pero nung pagdating kay Jesus, makikita sa Juan chapter 19 verse 33 to 36. Subalit nung dumating sila kay Jesus at nakita siya ay patay na. Hindi na nila binali ang kanyang buto. Ang ginawa ng mga sundalo, tinusuklat ang sibat, ang tagiliran ni Jesus at agad lumabas doon ang dugo at tubig. Dahil ang mga sundalo noon, sigurista sila, kaya gusto nila talagang baliin ang mga buto ng mga nakapako. Pero dahil iningatan ng God na, di ba, yung prophecy na hindi magkakaroon, mababali ang mga buto ni Jesus. Kaya pagdating pa lang doon talagang alam na nila na patay na si Jesus. Yun, tapos na, di ba? Pangalawang punto na ako. Sa pangalawang punto, dito naman, sa huling salita ni Jesus, ipinagkatiwala niya sa Ama ang Espiritu niya dahil alam niya na accomplish na niya ang pinagagawa sa kanya ng Ama bago siya namatay. Di ba? Bago siya namatay, bago siya talaga umabot sa ganyan, nangaral siya. Nangaral niya yung mga salita ni Lord. Nagpagaling siya sa mga may sakit, nagpakain siya ng libong-libo, naggumawa siya ng himala. Diba? Nagawa niya yung purpose niya sa mundo. Dahil kay Jesus, natubos tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Mababasa natin sa Lucas 23, verse 45. Nawalan ng liwanag ang araw at dumilim sa buong lupain sa loob ng 3 oras at ang kortina sa loob ng templo ay nahati mula sa itaas hanggang baba. Amen? Hindi ba kayo magtataka? Di ba pag nag-tear tayo ng kurtina, dapat sa baba. Pero doon sa itaas mag-umpisa, ibig sabihin, si God ang nagpunit nun. Kasi dati, di ba, nung hindi pa napulpul ni Lord, ni Jesus Christ yun, hindi ka pwedeng manalangin kay God, hindi ka pwedeng pumasok sa temple na hindi dadaan sa mga pare na doon ka hihingi na mag-aalay kayo ng mga lamb na pag-alay para mapatawad kayo sa mga kasalanan, yung pari pa ang magpipray. Pero dahil kay Jesus Christ, dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, tayong lahat ay binigyan na ng pagkakataon ng Diyos na lumapit, humingi ng tawad sa Kanya. Na ginawa niya na ang lahat na hindi na natin kailangan magpapako sa krus, hindi na natin kailangan na gumawa ng kabutihan. Dahil isa lang ang requirements ni Lord sa atin. Tanggapin si Jesus Christ as our Lord and Savior at humingi ng patawad. Hanggang maaari, huwag na tayong gumawa ng kasalanan. Mag-iwan din akong katanungan sa inyo. Kung tayo mamamatay ngayon, ready na ba tayo? Nagawa na ba natin yung purpose natin sa mundong ito? Makakaya ba natin sabihin, Lord, I commit my spirit in you? Na nagawa mo na ba yung Great Commission natin? Alam ba natin ang Great Commission natin? Matatagpuan ang Great Commission natin sa Matthew 28 verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Amen po? Amen. Amen. Let's us pray. Father God, thank you sa iyong banal na salita, Lord. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Lord, na magampanan namin, Lord, magawa namin ang purpose namin dito sa mundong ito, na kagaya ng imbugtong na anak, Father God, Lord, samahan mo kami, banal na Espiritu, ikaw ang mag-guide sa bawat isa sa amin. In Jesus' powerful name, Amen. Amen. It's finished. Go lang. 4 minutes. Ito yung sa
Hallelujah. Kuya, pakibalik ko nga po. Ano, may natutunan ba tayo? Ang gagaling ng mga preacher natin. Palakpakan natin ang pakita sa kanilang kabuhay. Kaya ngayon, pwede na akong gumala at umalas kasi napakarami ng mga preacher natin. And I pray that next year ay iba naman yung tatayo dito sa unahan. Amen? At iba naman yung ititrain natin para maging mga preacher din. Di ba? Sabi doon, ito po yung last word ng Panginoon. Sabi niya, yung bago siya namatay doon sa cross, ang sabi ng Panginoong Jesus, Tatay, patawarin mo naman sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Inihingi na tayo ng tawad ng Panginoon bago siya nanagutan ng hininga, ay humingi siya ng tawad para sa ating tatay. Amen. Di ba? Napakagandang balita yun? Na mismo ang Panginoong Hesus ang namagitan sa atin para tayo ay ihingi ng tawad. Pangalawa, ang sabi doon, ang sabi po doon, iniligtas ko na sila kasi inihingi ko na kayo ng tawad. Diba? Ano lamang ang dapat nating gawin? I-claim lang natin sa ating mga buhay na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. At ano sabi niya? You will be with me in paradise. Kapag ka siya ay ating ipinabuhay sa ating buhay. Hindi mo pwedeng basta na lang natin siya tinanggap pagkatapos hindi naman natin siya isa sa buhay. Amen? Kung baga parang tinanggap mo siya ngayon and then bukas back to normal life ka. Na ganun pa rin yung gawain mo. Nandun ka pa rin sa kasalanan, di ba? Ang pangatlo po, ang sabi dito, ay about relationship. Matapos natin humingi ng tawad, matapos na tayo magkaroon ng kaligtasan, kailangan magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon. Kagaya ng sinabi natin na kanina, na hindi ito patungkol kay Mary at hindi patungkol kay John. Kundi ito ay isang simbolo lamang na nagpapatunay na kailangan natin magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Amen? Dahil kapag tayo nagkaroon ng relasyon, tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi po pwede tinanggap mo si Jesus pagkatapos wala kang relasyon sa Kanya, ni hindi ka nananalangin, ni hindi ka nagbabasa ng Bible, kaya ka lang mananalangin kasi nandun sa church. Kaya ka lang magbabasa ng Bible kasi merong Bible reading doon sa church. Ang ibig sabihin ng relationship ay intact ka na nakikipag-usap sa Panginoon. Amen? Every minute of your life, every seconds, ay ang Panginoong Hesus ang nasa iyong puso at isipan. Lagi natin yung Lord, may love ako sa inyo. Next, ano sabi doon? Nung nung tayo ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon, ay doon naramdaman natin yung feeling abandon tayo. Kaya nga tayo tumatawag sa Panginoon di ba? My God, why you forsaken me? Sa mga panahon ng mga pagsubok sa ating buhay, nagkaroon na tayo ng relasyon sa Panginoon, di ba? Pero sinusubok pa rin tayo ng Panginoon kung talagang intact pa rin ang relasyon natin. At kalimitan, ito ang ating nagiging salita kapag ka dumadanas tayo ng mga matitinding problema. Lord, nasaan ka? Sa mga panahon na ako'y dumadaan sa mga matitinding problema. Pero naririnig niyo ba ang sagot ng Panginoon? Kapag nagtanong tayo, Lord, where are you? Lord, why you are forsaken me? Ang sabi ng Panginoon, I am here. I am not there, but I am risen. Diba? Ako ay namatay, pero ako ay muling nabuhay para sa iyo, anak. Kasi kung walang muling pagkabuhay ang Panginoon, hindi rin tayo magkakaroon ng muling pagkabuhay. Yun ang magandang balita. Ang Panginoong Hesus ay namatay at siya'y na muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. Amen? Kaya malakas ang loob natin na tayo humayo. At ipangaral natin ang salita ng Diyos. Pagkatapos po nang naramdaman ng Panginoon na siya inabandona ng Ama. Bakit siya inabandona ng Ama nung time na yon? Because of you and me. Amen? Nung naramdaman niya yung abandonment na yon, na para bagang malayo ang Panginoon, ang kanyang tatay sa kanya, sabi niya, Father, I am thirsty. Nauuhaw ako, Father, sa presensya mo. Kasi pakiramdam ko, inabandona mo na ako. Which is kagaya natin.
Amen? There are times na nakakaramdam tayo ng pagkauhaw sa presensya ng Panginoon. There are times na nararamdaman natin na parang merong kulang sa atin. Amen? At ang tanging solusyon lamang dyan ay lumapit tayo sa Panginoon. Lord, I thirst for your presence. Gusto ko maranasan ang presensya mo, Panginoon. At pagkatapos po nung maramdaman niya yung pagkauhaw na yon, ang sinabi ng tatay, anak, you are triumphant. Di ba? Sabi niya, it is finished, anak. Di ba? Matapos mong dalahin yung kasalanan ng tao, ito ay simbolo lamang ng kabigatan na daladala niya. The truth is what is behind the cross. Di ba? Kaya niya ginawa yan, nakinarga niya yung cross because of you and me. Dahil kung hindi siya namatay niya sa cross, si Satanas ang nagtatriumph sa ating buhay. Yes, akin sila. Pero hindi pumayag ang Panginoon. Binili niya tayo ng presyo na walang makakapantay. Amen? Yung kanyang dugo na tumapon dyan sa cross. Kaya kapag tayo dumadanas sa mga matitinding pagsubok, sakit at karamdaman, look at the cross. Ang sabi ng Panginoon, it is finished. Anak, it is finished. Pinagtagumpayan ko na daw sa cross. Ano pa ang hindi ko kayang gawin para sa iyo? Diba? Pagkatapos tayo easy lamang ng paglilingkod sa Lord. Okay, punta ako sa church kasi may bisita. Okay, punta ako sa church kasi nakakahiya. Hindi natin kayang i-give up ang mga bagay na pinagkakahumalingan natin. Samantalang ang Panginoong Hesus, He give up everything. Hanggang humantong na ang kanyang buhay, ang kanyang i-give up para sa iyo at sa akin. Alam niyo, kapag makikita natin ang cross, dapat maiyak tayo eh. Without the cross, where we are, kasama natin si Satanas. Kaya salamat sa Panginoon. At pagkatapos ng sinabi ng tatay, anak, tinapos ko ng lahat. Ano sabi niya? Nung natapos ang lahat, nagkaroon na ng reunion ang tatay at ang anak. Dahil napagtagumpayan niya, alam niyo nung time na siya nakapako doon sa cross, bakit sinabi niyang, my God, why you forsaken me? Dahil ang tingin ng tatay kay Jesus nung siya nandun sa cross, siya'y marumi. Siya'y makasalanan. Why? Kasi sabi ni Jesus, ako ang magbabayad ng kasalanan ng tao. At dahil puno ng kasalanan, di ba ang sabi sa Isaiah 59:2, ang kasalanan na nagiging hadlang kaya hindi marinig ng Father ang ating panalangin. At nung time na yun ay hindi siya matingnan ng tatay kasi masyado siyang madumi. Puno siya ng kasalanan. Amen? At nung sumigaw siya, it is finished. Tinapos ko na ang lahat. Dito sa cross, ang sabi ng tatay, welcome. Nagkaroon ng reunion ang tatay at ang anak. Gusto ba natin na magkaroon tayo ng reunion? Amen. Doon sa langit. Anong dapat natin gawin? Magpatuloy tayo kasi ang sabi ng Lord, it is finished. Nagtagumpay na siya. So makipag-reunion din tayo sa Panginoon. I-build natin ang relasyon sa Kanya. Kaya natin i-give up in love nga tayo, na i-give up natin lahat eh. Diba? Maylin, nung na-in love tayo, diba, Sister Lenny? Diba, nung na-in love tayo, na i-give up natin ang lahat para lamang doon sa mahal natin. Why now? Surrender ang bataan. Diba? Why now hindi natin kayang i-surrender ang lahat? I praise God sa buhay ni Sister Cheche kasi ngayon ay nandito na siya every week. I-give up na niya yung kanyang part-time ng Friday. Amen. At makikita po natin sa pagtayo nila dito, sino yung pastora, sino yung evangelist, sino yung teacher. Pero pag dala-dala dito, tingnan nyo itong cross, di ba? Makikita natin. Di ba, Ate Janet, ang galing? Sa pagtayo nyo dito, kayong 7,
Sino mga judge dito? Sino nakita niyong merong spirit of pastora? Spirit of evangelist. Sister Cheche ay meron siyang spirit of evangelist. Teacher! Di ba? Makikita natin sa pagtayo dito. At dapat tayo na tumatayo, mapil natin sa spirit natin yon kung ano yung calling sa atin ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga preacher natin ngayon.